Hi guys, welcome back to my YouTube channel sa ating mga tropang safety officer, tropang workers. So pag-usapan natin yung OSH system in the Philippines, yung OSH legislation. So, the DOLE in the Philippines is the lead agency of the government in charge in the administration and enforcement of law, policies, and programs on the occupational safety and health. So ito guys, OSH system in the Philippines. OSH legislation. So pag-usapan natin kung paano ito pinapatupad, anong batas ang nakakasakop nito, at anong agency, yung the lead agency nitong OSH system in the Philippines. Okay, ito daw ayon sa pag-aaral natin. Ang DOLE is the lead agency of the government in charge in the administration of enforcement of law, policy, and program on occupational safety and health. So sa mga establishment, mga company, factory, industrial plant, at construction, sa ating mga workers, ito yung pag-aaral natin, yung tungkol sa OSH system in the Philippines. Okay, sabi dito, ang DOLE, ang Department of Labor and Employment, sila yung humahawak at nagpapatupad nito, yung administration, pagpapatupad ng mga batas tungkol dito. Okay, meron tayong Labor Code of the Philippines, kung saan doon kinukuha yung mga batas kung paano ipatupad itong OSH system in the Philippines. Based doon sa law, Presidential Decree 442, na title, Labor Code of the Philippines, year 1974. The content, consolidation of labor and social law to afford full protection to labor, promote employment and human resources, development and ensure industrial peace. Relevant provision. Book number 4, Title 1 and 2. The agency, yung DOLE. Yung DOLE sila yung lead agency ito na nagpapatupad sa lahat ng mga batas with regard to OSH system, Occupational Safety and Health sa Pilipinas. So ito yung libro na ginagamit kung saan dito kukunin yung batas yung sa pagpapatupad itong rules na ito. Okay, OSH Structures Framework. Sa taas yung Department of Labor and Employment, sila yung mga policy regulation. So, sa baba nila yung Occupational Safety and Health Center, which is doon nagtitraining yung mga technical services, research, training, kasama nila yung mga Bureau of Working Condition, yung BWC. The policy formulation, kasama nila yung ECC, yung Employment Compensation Commission, kung saan doon yung mga compensation rehabilitation. At yung DOLE Regional Offices, yung mga enforcement implementation sa iba't ibang lugar, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. So ito po yung OSH Structures Framework ng Department of Labor and Employment kung saan
officer kung saan bahagi ito ng requirements. Employer to appoint a safety officer on a full-time or part-time basis depending on the type of workplace, whether hazardous or non-hazardous. Investigate accident. Ito yung mga trabaho ng safety officer. In case of accident, dapat sila yung magkakaroon conduct ng investigation. Coordinate safety training program. Magti-training sila. Safety program. Conduct safety and health inspection. Maintain accident record system. Provide assistance to government agencies in the conduct of health and safety inspection, accident investigation, or any other related program. Sila yung mag-assist pagka mayroong papasok yung mga outside inspector from government
OS Committee, the duties of Health and Safety Committee. Ito na yung duty ng binuo natin na Safety Committee. Plan and develop accident prevention program. Sila yung magpaplano sa mga prevention of accident program. Direct the incident prevention effort. Provide necessary assistance to government inspecting authorities. Initiate and supervise safety training for employees. Develop and maintain a disaster contingency plan. So, yung safety committee, sila ngayon magpaplano kung paano ipatupad yung safety program. Sila rin gagawa ng mga investigation in case na merong accident transpired doon sa workplace. So, ito na tayo guys, sa OSROL report form. So, ito yung gagawin ng mga safety committee. So, Health and Safety Committee report to safety organization o sa DOLE sa lahat ng mga accident na mangyayari. 2 copies must be submitted to concerned within 1 month after the organization, the quarterly. Sa quarterly, merong pagka may nangyayari fatal accident, dapat within 24 hours may report ito sa DOLE. Kung mga simple accident lang naman, mga first aid lang, pwede naman siyang monthly, every 20 of the month. Dapat kasama dito sa ginagawa ng safety committee, mag-conduct ng mga toolbox meeting at mga minutes of the meeting, nagkakaroon ng attendance every meeting nila. Okay. So, ito ngayon, puntahan natin yung OS Standards Notification, Rule 1050. Notification, keeping records of accident and occupational illness. So, kasama ito sa ginagawa ng gagawin ng ating mga safety committee at ng ating mga safety officer. So, kasama ito, all works, accident, occupational illness resulting to disabling condition or dangerous occurrences shall be reported by the employer to the regional labor office. Dapat i-report lahat ng mga disabling injuries, illness na nangyayari sa inyong kumpanya sa DOLE. Yung record, the employer shall maintain and keep an accident or illness record which shall be open at all times for inspection by authorized personnel. Pagka nag-inspection yung mga safety from DOLE, safety practitioner, pupunta sa iyong establishment, dapat yung record ready at all times, open at all times for inspection. Okay guys, punta naman tayo sa Rule 1050 pa rin. Provide the safety officer means for an objective evaluation of the program. Help identify the high injury rate. Okay. Provide information on accident costs which contribute to high injury rate. So, ito yung mga trabaho ng safety officer na magbigay ng mga safety, mag-create na safety program at pag-uusapan ng safety committee kung paano ito
safety.